Champion na naman si Magnus sa winner's bracket dito po sa ginaganap na Champion Chess Tour 2025 Chess.com Classic. Grabe yung ginawa niya kay Hikaru, pinag-resign niya sa winning position. Ngayon, yung mga talunan napunta sa loser's bracket. So hindi pa talaga tapos ang torneo, meron pang grand finals kasi ito, at kung sino ang magcha-champion sa loser's bracket, makakalaban ni Magnus. Tapos may twice to beat advantage si Magnus sa grand finals. So, ito po nangyari. MBL kalaban niya si Nepo. Yung first 2 games po, tabla. Sa loser's bracket pala, bago ko makalimutan, ang labanan doon, 2 rapid. Tapos, pag nagtay, Armageddon. At natabla po yung 2 rapid nila, kaya napunta sila sa Armageddon. Itim po ang pinili ni MBL, nag-ipor. Ito pong si Nepo, nag-C5 naman si MBL. Kung titingnan nyo po yung oras, 7 minutes and 32 seconds lang si MBL, samantalang 10 minutes po si Nepo. Ano ibig sabihin yan? May partida sa oras yung puti, pero si MBL being black, tabla lang kailangan niya, panalo na siya sa match. Ito naman pong si Nepo in a must-win situation. So, knight F3 po, Sicilian, tapos E6 to. Oh, so eto pong Sicilian na to, parang French variation na napupunta po yan sa parang Pelikan Sveshnikov. Ayan oh. Ayan na nga oh. Yan po yung tinatawag na Pelikan Sveshnikov variation. Idea niyan, papasok dito yan. Kaya sinisipa muna yung kabayo. Pagka-atras, B5, ayan, titirahin ka dito na tumatalon doon. Ngayon, nagtaka lang ako kay Nepo, no? Kasi, tabla lang kailangan niya, pero etong komplikadong linya ang pinili niya. Kasi, sisilang player talaga yan si Nepo. Kahit anong gawin mo, magsisisilan yan pag nag-e4 ka. Anyway, Bishop E7 ang ginawa. Kinapture, Bishop takes lang, and then nag-C4. Pagka C4, B4, tumakbo na C2, and then nag-castling. Lahat po yan linya. Nag-G3 po si Nepo, nag-A5 naman. Ito pong si MBL na sinagot ng H4. Agresibo sa king side. Actually, ang pinaka-idea po niyan, hindi naman talaga attacking ganon. Yung bishop po, pine-prevent pumunta dito. Kasi pag hindi mo ginawa yan, sa akin nag-H pagpunta doon, pupunta dito, tapos mag-F5. Yan yung common idea dyan. Kaya pre-event. Anyway, pagkatira po niyan, nag-A4 lang. Bilis tumira, uma-atake sa queen side. Pagka-A4, nag-queen lang sa may D3 na mali. Ibalik natin. Ba't kaya mali yan? Ang common kasi dito, kinakapture po ito, yung libreng pawn. Kasi libre pero hindi tinikman. Ano ba mangyayari muna pag tinikman yan? Ayan. So, pag tinikman daw, knight takes B4, knight takes B4, 1 pawn up ka. Pero pagka queen A5, medyo maaalangan yung posisyon. Maalangan. Kasi pag nag-queen dito ka, depensa, bishop D8 lang daw gagawin yan. So, 1 pawn up ka. Pero malupit kasi yung mga idea na ganon, lakas ng bishop po. O depensa din dito, may ganon, no? O baka pumunta dito, tapos ganon. Mahihirapan daw po ang puti dyan. At equal, pero may konting kurot sa side ng black. Kaya ibalik natin, hindi tinex ang ginawa, queen D3, na kung saan linya pa rin. At ang tinira before, queen A5. Pero ito pong si MBL, may nakahanda pa lang novelty, bishop E6 lang ang tinira. Tingnan niyo po yung oras, mahigit 2 minuto pa rin po ang kalamangan dito ni Nepo, no? Pero ang kagandahan, when it comes to position, okay daw po yung black. So, nag-knight lang po sa E3 to defend the knight. Tapos, B3 lang, oh. Tindi yung B3, no? Talagang binibigay yung pawn. So, kinapture po yan, takes, and then kinapture. At ito ang nakakapagtaka, pagka takes po ng Reyna, hindi po kinain ito. Bakit? Mangingisay po yan dahil may rook B8. At pagka rook B8 mo, may pasok dito later on or may kain sa B2, hirap ng buhay. Ang ginawa is nag-bishop sa H3 na kung saan, mas mali. Sana daw kinain na lang. Pero bakit mali yan? Dahil may queen A1 check at mapipilitan ka mag-knight D1. Medyo napaatras na po yung kabayo, no? So, sabi dito, ayan, lamang na daw po yung itim. At ang ginawa dito ni MBL, kinapture niya po yung D5. Which is, sabi ng engine, hindi daw ganun kagandahan. Ang mas maganda daw, patindi yung tire. Eto lang daw. Tapos ganun. Wow, sabaw. Anyway, kinapture na nga po yung kanyang kabayo doon. Binawi ng pawn and then knight jump to D4. Napakalakas ng kabayo. Lamang na lamang po ang itim dito. So, ang ginawa po niya, nag-castling and then queen C1 na hindi pa nga daw po ganun kaganda. Ang pinapatira po ng engine dito daw
Yan, saka ka papasok. Bago ka Queen C1. Though, hindi siya best move, lamang pa rin po ang itim. So, pagka Queen C1, nag-Queen na lang sa A6 kung ma-counterplay sa D6, na dinipensahan, Rook lang po sa may D8, nag-Queen B6, and then tinirahan lang ng Queen C2. Gustong kainin yung pawn sa may E4, kaya tinirahan ng Bishop G2, defend, and then H5 lang. Napakakunat naman noon. Pagka H5, nag-Knight E3, aba, teka lang, binigay yung pawn sa B2. Bakit binigay? May Knight C4. Bakit? Pagka Queen move kain doon, magkakaroon din siya ng pass pawn, may counterplay. Yun nga lang, it's not enough dahil ang bilis ng pass pawn. Pagkatulak po kasi, may mga threat po ata na ganito. Ayan, magpo-promote. Kaya ang ginawa niyan, umatake sa torre, pero pinin lang po siya, and then nagtulak ng pawn, kuma-counter, nag-queen lang sa C6, at wala, ubos na. Bakit? Pag umala yung reyna, libre yung knight. Pag pinalit mo naman yan, takes, gagalaw yung kabayo, mapopromote yung pawn, may depensa. Kaya ang ginawa niyang, kinain na lang po yung pawn, and then, ayun, na one piece down, completely winning kay MBL. At ang nangyari po dyan, ayan, tuloy natin, one piece up na yan, ayan, walang compensation. Nag-sacrifice na nga lang dito si MBL. Pag kinapture mo, pwede ka mamati. Pero hindi tinigsan gumanon, at ito po ay nauwi sa tabla. Huy, teka lang coach, bakit tinabla? Lamang. Kasi tabla lang kailangan niya, panalo na siya sa match. So, hindi na po tinapos. Kumbaga, nagka-opera na. Winning na din naman. Anyway, dahil sa panalo na yan, tuluyan na nalaglag si Nepo, at sa kabilang side, nanalo si Nodirbek Abdusattorov. At tingnan nyo yung nangyari sa kanila ni Nodirbek Abdusattorov. Anong ginawa ni MBL? Game number 1, durog. Ayan, no? Ang swabe ng ikutan na ginawa dyan ni MBL. Tapos sa game number 2, ganun din. Durog na naman, guys. Ayan, no? 2-0. Ang swabe ng mga tira ni bilisan ko na ipakita, ha? Grabe yung mga galawan niya, karo ka, no? Pero sinimplihan lang. Sinimplihan lang na karo ka. Grabe yung karo ka, no? Ginugulo, pero ang swabe ng tira. Tingnan nyo, lamang talaga daw dito. Lakas ng loob. Nasa gitna na yung king. Grabe, umangat lang. Binigay nga lang yung pawn, lakas ng loob. Pero lamang ang puti. Ubos. Teka lang, tanong, bakit hindi na lang kinapture to para pagka-text maiwas yung bishop? Kasi kahit maiwas mo yan, ang ngingisay sa'yo ito later on. Mag-A3 lang yan, at completely winning na. Kasi pag dinipensahan mo na ganun, F5, saan pupunta yung bishop? Halos makulong. Dito, rook lang nga daw sa G7, eto na daw itulak mo, winning. Grabe, no? 2-0. So, ibig sabihin, ang nakalaban niya sa finals ng losers bracket, si Hikaru. So, ibig sabihin, makakalaban niya si Hikaru sa finals ng losers bracket, at game 1, natabla po yung laban nila. Ayan, no? So, game number 2, anong nangyari? Ito, analyze natin. Puti po dito, si MBL nag-E4, E5, Knight F3, Knight F6, Petrov. So, ibig sabihin, ito pong si Hikaru, baka gusto nito tabla. Anyway, Knight takes E5, Knight takes E4. Wow! Blunder yan kasi may Queen E2, di ba? Tapos, pag gumalaw yung kabayo mo, discovery check. Pero hindi, linya yan. Queen E7 na kung saan nagbibigay ng pawn. Pero yung pawn na yan is mababawi din. Ayun. Pero grabe dito. Equal daw to halos. Pero tingnan nyo po yung ginawa ni MBL, ang talon. Para madepensahan, Bishop B4. Linya yan. Pagka C6, takbo doon. And then Bishop naman. Doon para atakin yung kabayo. Pasada itulak. Hindi pwede gumalaw kasi malilibre yung pandon. Anyway, nag-castling lang. At mabilis si MBL. Tumira po ng Bishop lang sa may E6 na sinagot po ng B3 lang, nag-castling, and then Bishop E2. Swabing development lang, equal lang po yung posisyon. Okay, so nag-A6 yan, umatras din yung bishop. So very equal daw po ito. Nag-king move, depensa sa pawn. And then nag-rook lang sa E8, rook lang sa E1. Develop din tore. Umatras yung bishop para mabuksan yung tore. Nag-bishop lang po sa may B6, tapos A3 lang, preventing yung mga talon. Anyway, nag-rook naman sa may D7 na sinagot ng bishop E3. Dumipensa lang, no? Nag-doble ng tore, bishop lang sa may E2 develop.
A5, equal. So, ang ginawa nga niyan, A4 lang eh. Huwag kang magulo, huwag kang magtulak dyan. Na sinagot ang Bishop C5. Pagka Bishop C5, ayan na, nag-F4 na. Medyo aggressive na. Tumakbo lang doon, and then Bishop attacking the Rook. Napatakbo sa E6, tapos para lang solid depensa sa pawn, tapos nag-Knight E7 yan. Ayan, yung Knight E7 na yan, yan yung konting maling nagawa ni Hikaru. Kasi ang knight dito, walang ginagawa eh. So, imamaneuver niya, pwedeng lumipat dito, may pressure na binibigay. Baka nga may sacrifice pa dito, bagsak yun. Napakaganda ng idea. Pero, ang problema, alam nyo kung ano? Ito yung malaking problema niya. May napakagandang tira si MBL na Knight E6. Wow, sabaw. Grabing Knight E6 yan. Pinakain yung kabayo. Ngayon, isa-isahin natin to. No? Bago po ako pumunta sa nangyari na kung saan kinapture ito, tingnan muna natin anong mangyayari pag kinapture yung tore. Kasi pagka-capture sa tore, ang iisipin mo, uy, teka lang pag kinapture to, capture lang, takes, libre na yung bishop. O, di ba? Hindi yun ang gagawin. Pag kinapture pala yung tore dyan, magbi-bishop takes lang si MBL. So, anong problema dyan? Nakahang yung tore, nakahang yung bishop. Pag kinapture mo ito, takes, magkakaroon ng pair of bishop. Ito pong si MBL dito. At ang matindi, may threat pa doon. So, pag dumipensa ka, takes, captured, ganun. Lalim lang nakita ni MBL, no? Ibalik natin, no? So, hindi pwede palang kainin ito. Kaya ang ginawa dyan, kinapture na lang po ito eh. Ngayon, pagka-takes, tinirahan lang ng bishop takes E6 check. O hindi mo makapture dahil malilibre yung tore mo, kaya napilitan yan, mag-king move. Tapos, takes, capture, ang ending, pair of bishops. Yun lang. Equal lang po, pero pair of bishop siya. Medyo lamang sa posisyon. Nag-king move lang, tulak ng pawn, rook lang doon, knight jump, inatake, bumalik, umatras na naman, inatake yung bishop, umatras lang, nag-bishop doon na mali. Kasi pagka rook takes pala niyan, mas madali daw mananalo dahil yung pair of bishop, mahirap kalabanin dahil sa tiradang B4. Anong meron? Makakapag-create po ng pass pawn. So, kaya nag-knight D6 yan para hindi kainin, umatras na yung bishop, gumanon, kinapture, takes, and then, etong pawn na yan, problema yan. Tumira po yan ng C4, tumira ng C6, inatake, umatras yung kabayo, and then nagtira lang ng F5. Mali pa nga daw yung F5. Ang tama tira daw, immediate bishop dito. Para saan yan? Tapos bishop dito, tapos gaganon. Oy, para hindi siya makaganon. Oo, matatakpan. Well, anyway, ang ginawa is nag-F5, which is lamang pa rin naman. Ang ginawa niya ayaw patulakan yung pawn. Pagka F5, nag-G5 na sinagot ng G4, nag-H6, ayun, medyo passive daw. Ang tama tira daw, lumapit yung king. Pero ito, passive kasi pagkatira po ng bishop doon, ayun, kahit lumapit na yung king mo, delayed ka na dahil pagka bishop dito, hindi ka na makapunta doon at makatawid dahil may check. Kaya ang ginawa, nag-bishop na lang sa E7, nag-bishop, bumalik, inatake yung pawn, bumalik. Kaso pinasukan na ng bishop, atakado yung kabayo na walang mapuntahan. Kundi, eto na lang, ayun, tumalon siya doon. Kaso pagkatira po ng king move, gumanon, bishop doon, wala. Nag-resign na po si Hikaru Nakamura. Bakit po siya nag-resign? Hindi po madepensa nito. Pwede kang makipagpalitan na ganyan, pero pwede nga kainin, pwede din pili ka. Ito at tingin ko pinakamadali. Ito kainin. Tapos lapit. Ayan. Ipit kasi yung kabayo. Hindi na makatalon. Diba? Maubos na yung pawn. Anyway, dahil sa panalo ni MBL, makakalaban niya si Magnus sa finals. Ang tanong, may chance ba siya manalo? Well, according po sa history nila sa Champion Chess Tour, tinalo na po ni MBL one time si Magnus, in a twice to beat advantage pa si Magnus. May chance ba? Yes, malaki yung chance. Ang problema, ito yung problema, ipakita ko yung resulta nila nung nakaraan. Ito po yung malaking problema. Nung quarterfinals, bokya si MBL kay Magnus. 3-0 eh. Tapos ngayon, maglalaban sila sa finals ng winner's bracket, no? Ayan, no? Grand finals na po sila. Mamayang gabi yan.
So, abangan po natin kung masilat ba ni MBL si Magnus. To be honest, no, galing na galing ako kay MBL. Ano siya eh, magaling din siyang pumilit, magaling din manggulo. Si Wesley, suki niya talaga eh. Hirap na hirap sa kanya si Wesley. Kasi yung kunat ni Wesley, hindi umubra kay MBL for some reason. Anyway, abangan po natin yung mga susunod na video. Muli ito po yung Coach Speedy Master, Daniel Causo. Hanggang sa muli pong pagkikita. God bless mga kabiyahe. Thank you po sa support. Don't forget to like and share. Follow and subscribe. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.